Sir, ilang years na kayo sa real estate? Since 2012. So 12 years na po tayo sa real estate. 3 years as part-time and then 9 years as full-time. So 9 years na po tayong walang trabaho. Walang regular na trabaho. So ang pinaka masasabi ko naman sa real estate is sa selling, nandun po talaga yung pera sa selling. At kapag po na-develop nyo yung skills, yung selling skills na kaya nyo kumita ng pera through your selling skills, yun, hindi nyo na po talaga kailangan ng usual na trabaho. Diba? Kasi mas malaki po talaga yung kinikita ng mga nasa sales. Talaga ang katotohanan. Ako, accountant ako, pero nakita ko din dati, kahit nung auditor ako na yung ino-audit namin na nasa sales, ang laki ng mga commissions nila. Diba? Sa mga company na ino-audit namin. Kaya sabi ko, okay din tong sa sales pala, no? So, medyo challenging lang kasi syempre kung mas nandun ka sa profession na nag-a-analyze, puro numbers, ganyan-ganyan, di ba? Ay, kasi pag nasa sales ka, kailangan mong ma-improve yung communication skills, di ba? So, marami kang kailangan i-improve. Yung pakikipag-usap sa tao, paano ka mas pagkakatiwalaan ng tao. So, maraming bagay na ganun na kailangan. Marami na rin tayong masasabi na accomplishment natin sa real estate. Pero siguro masasabi ko sa 12 years, no, yung full-time ako, yung first 5 years, yun ang sobrang challenging. Pero ang bilis lang po ng panahon. Tatandaan lang po natin ngayon, halimbawa, kayo po ay nakakaranas ng challenges na feeling niyo parang walang pag-usad ang buhay ninyo. Take action lang every single day at continuously improving. Panahon ang bilis lang po. Hindi nyo namamalayan, 5 years na nakalipas, tapos umasenso na kayo, yung mga naranasan nyo na sobrang matinding pagsubok, parang saglit lang na lumipas sa buhay ninyo. Kaya importante na huwag kang magpatalo. Diba? Huwag kang magpatalo. Sa isip at sa gawa, huwag kang magpatalo. Kailangan always on the move, diba? Always take action. Yun po yung kailangan ninyo para tuloy-tuloy po kayo.